So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, ayan, dun sa mga katropa natin na maraming mga mangga na puno na katulad nito at namumunga na. So alam ko kumakain kayo. So ito guys, sarap ng klima dito. Ngayong araw na to guys, ilang days na ba? Ayun, ika 23 days ng pag-aalaga ng baboy dito pa rin sa baboyang walang amoy. Patabaing baboy, ibig sabihin 68 days na since birth etong mga piglets, baboy na inaalagaan dito sa baboyang walang amoy. Ngayon guys, pag-usapan natin, ano ba yung magandang sistema ng pagpapakain sa ating mga alagang baboy? At ano ba yung practical, ano ba yung mas maganda? 2 beses ba tayo dapat magpakain o 3 beses ba tayo dapat magpakain? Ano ba? Saan ba mas lalaki yung baboy? Mas mabilis na lalaki yung baboy? Tara guys, pag-usapan natin, himay-himayin natin dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. So ito guys, ngayon itong mga baboy na to, ang kinakain nga pala na ito guys, bigro lang. Pre-starter, bimig yung ginagamit. Ngayon, starter, bigro lang. So maganda yung resulta sa katawan ng mga alagang baboy. Mabilis yung paglaki ng mga alagang baboy at syempre nakikita naman natin sa katawan yung resulta ng kinakain nila. Ito na guys, pag-usapan natin. Ano ba yung sistema na maganda sa ating baboyan? 2 beses ba o 3 beses ba tayo dapat magpakain? Unang-una guys, ang pinag-uusapan nga pala natin ngayon, ang inaalagaan dito, patabaing baboy. Ibig sabihin guys, patiner. Doon sa patiner na baboy, palalakihin sila mula piglets hanggang sa 3 months and a half to 4 months na pag-aalaga. At kapag malaki na, ibibenta na. So, base sa karanasan natin, ang pag-uusapan natin, kasi may mga pagkakataon, marami tayong mga katropa, yung iba 2 beses lang, yung iba natin mga katropa 3 beses. Ang ikikwento ko sa inyo guys is base sa karanasan natin, sa experiences natin, at doon sa mga nakakausap natin ng mga katropa. Ito guys, kung hindi kayo naghahabol na wala kayong time frame sa pagbenta ng baboy, ibig sabihin, as is, bahala na kung kailan lumaki yung baboy, okay lang. So, okay lang na 2 beses magpakain. Lalong-lalo na kung wala kayong sapat na panahon na pumunta o kaya malayo yung inyong babuyan, okay lang na sa umaga at hapon kayo magpakain. Pero, para sa akin guys, kung partner yung baboy ninyo at nasa grower stage na, mas maganda, mas makakabuti na 3 beses tayong nagpapakain sa ating mga alaga. Ang advantage kasi guys ng pagpapakain ng 3 beses sa mga alagang baboy, kapag sa age group na katulad nito, naiiwasan natin guys yung mga sayang na mga feeds. Kasi maraming pagkakataon na kung 2 beses lang tayong nagpapakain. Halimbawa, ang rasyonan nitong mga alagang baboy dahil nasa 67, 60, 68 age days old na sila since birth, nakakakonsumo na ito ng tigwa 1 kilo to 1.2 kilos per day. Halimbawa, itong mga baboy na to guys is tigwa 1 kilo sila. Kung 2 beses tayo guys nagpapakain sa loob ng isang araw. Ibig sabihin ang rasyon nitong bawat isang baboy is half kilo, half kilo. Half kilo sa umaga, half kilo sa hapon. So ibig sabihin sa 3 baboy na to, 3 kilo sa umaga, 3 kilo sa hapon. Ibig sabihin guys, yung 1 kilo hahatiin natin sa dalawa, di ba? Kaya half kilo sa umaga, half kilo sa hapon. So sa 3 baboy na to guys, 1.5 kilo sa umaga, 1.5 kilo sa hapon. May mga pagkakataon na dahil 2 beses lang tayo guys nagpapakain, binubuhos na natin kaagad sa umaga. So 1.5 kilo. Minsan maraming nasasayang, hindi nauubos ng mga baboy. At mapapansin natin sa mga baboyan, hinihigaan ng baboy yung mga pagkain nila. Mapapansin natin kapag naglilinis tayo, may mga feeds na hindi talaga totally nakain ng mga alagang baboy. So yun guys, malaking wasted para sa ating magbababoy, sa mga baboyan, sa mga piggery natin, lalong-lalo na guys kung marami tayong alagang baboy. Kasi guys, halos 2% to 3% ng feeds, kapag pinagsama-sama mo yan, magre-resulta yan guys later on sa napakalaking losses. Halos kung susumahin mo yan guys, kung marami kang alagang baboy, ipagpalagay ng 10 yung alaga mo, pwede yan guys makabuo ng halos 1 sako hanggang 2 sakong feeds after 4 months. So, yun guys, halos 2,000 to 4,000 pesos ang value na maaari mo sanang matipid
Kung makakatipid ka ng ganun guys, maaari mo yung maibili pa ng dagdag na isa o dalawang sako, lalong-lalo na kung mataas yung presyuhan, at pwede mo pang mapalaki yung baboy at makadagdag sa kanilang timbang para at least mag-benefit ka sa magandang profit. Ito na, kung 3 beses tayo guys nagpapakain, ang advantage naman nito is kung tigwa 1 kilo sila, 1 kilo sa umaga, 1 kilo sa tanghali, 1 kilo sa hapon. Sapat na yun guys, para at least etong rasyon ng 3 baboy, maubos nila yung rasyon nila sa umaga, maubos nila yung rasyon nila sa tanghali, maubos nila yung rasyon ng feed sa hapon. Sa ganung sistema, kukunti lang o halos walang masasayang na feeds na pakain sa ating mga alagang baboy. Kung susumahin guys, halos wala rin naman talagang pinagkaiba. Ang pinag-uusapan lang natin dito is mas makakatipid tayo kung 3 beses tayong nagpapakain kasi walang nasasayang na feeds. Kung nasa grower stage naman, kung may hinahabol tayo guys na time frame, halimbawa madalian na gusto na nating ibenta yung baboy, yung 3 beses tayong magpakain sa ating mga alagang baboy, makakatulong yun para at least mas magiging mabilis na mabilis lumaki at magiging mas mabigat yung ating mga alagang baboy compare sa 2 beses tayong magpakain. Kung 3 beses rin tayo guys nagpapakain ng ating mga alagang baboy sa loob ng isang araw, makakatulong ito para ma-monitor natin yung kondisyon ng mga alagang baboy. Dahil sa umaga, sa tanghali, sa hapon, pupunta tayo sa baboyan, makikita natin yung kondisyon nila. Kapag sa tanghali, kung naiinitan yung mga baboy, makikita natin guys na pwede pa bang liguan yung baboy, lalong-lalo na kung matindi yung init. So ito guys yung mga baboy, ayan, so kumakain na sila. At ito guys, ang advantage nito guys, so halos yung pinapakain sa kanila is kayang-kaya nilang ubusin at kukunti lang talaga o halos wala masasayang na pakain sa baboy. Kumpara guys, halimbawa binuhos na natin sa umaga pa lang yung lahat ng rasyon na dapat nakainin nila sa tanghali. Doon natin makikita guys na napakaraming natitira, nadudurog ng mga pigs at syempre napapanis, nasisira. Yung iba kasi tinatapakan, nagkakaroon na lalagyan ng mga dumi ng baboy at naihian, which is nagiging dahilan para hindi na nila kainin yung mga natitirang pigs. Ang baboy kasi guys, kapag halimbawa, busog na sila, so magpapahinga muna sila, hihiga muna sila, handusay, tapos matutulog ng konti. Tapos kapag nakaramdam sila na medyo okay na, maluwag-luwag na naman yung sikmura nila, ibabalik na naman sila at kakain na naman ng feeds. Kung 3 beses tayong nagpapakain, panigurado, kayang-kaya nilang ubusin yung rasyon nila at halos walang masasayang at matitira. So katulad nito guys, tanghaling-tanghali, so kumakain na itong mga baboy na to. So napakagandang tingnan kasi nasa starter period sila at 68 days na nga pala itong inaalagaan. Napakaganda ng tingnan at panigurado tayo lalo pang bibilis ang paglaki na itong mga alagang baboy na to. Ang kinakain guys na itong mga baboy na to is Tigrolac. Sa ganitong sistema, 1 kilo per day, pwede na hanggang 1.2. May mga pagkakataon at saka sistema na pwede nating dagdagan yung pagkain sa kanila base na rin sa pangangailangan at depende kung gaano nakarami yung kaya nilang ikonsumo. Ito guys, kung mapapansin nyo, dry feeding pero at least nilalagyan na rin ng tubig yung pagkain. So normal na practice na talaga yan ng mga hog raiser sa baboyan, lalo na kung walang mga pig drinker ang inyong baboyan. So makakatulong yan sa baboy para at least mabilis nilang makonsumo yung kanilang kinakain. Ayan. So talagang malulusog, masisigla. Ang ganda ng tingnan guys, matatako na yung mga alagang baboy. So pagdating ng grower stage, mas makikita pa natin guys yung talagang mabilis na konsumo nila sa mga pagkain. At lalo pang makikita natin yung mabilis na pagbilog ng kanilang katawan. So ito guys, since 67 days old, lalo pang magiging malakas to after mga 10 days. So bago mag-introduce ng grower period dito, talagang bilog na yung mga katawan nito. So ayun guys, nandito pa rin. Ito kumakain na yung mga baboy. Ganda maganda talaga pag picture lock. Pero maganda rin yung presyo 2015 base dun sa katropa natin na nagtitinda ng feeds. Ang isang sako ng starter.
Tama ba? Starter ano? Baka mali ako. Tama, starter. Pero nakikita naman guys yung resulta. Nasa sa inyo na guys kung gusto nyo yung mababang presyo, kung saan kayo makakatipid. At kung saan yung mas pinagkakatiwalaan nyo na brand, so doon kayo. Kung saan kayo mas komportable. So, marami kasing factor ang paglaki ng baboy. Pero isa sa major factor din ng paglaki ng baboy, maliban sa kulungan, sa management, etong pakain sa baboy. Kaya nga, dapat kinoconsider natin na ano ba yung feedstock kakainin ng ating mga alagang baboy at dapat yung mapagkakatiwalaan natin. So guys, dito pa rin sa baboy ang walang amoy. Ito, isang topic na naman ang na-discuss natin ngayong araw na to. Doon sa mga katropa natin na may best practice sa kanilang baboyan, so mag-comment lang kayo sa baba, i-share nyo yung magaganda nyong experiences. Kahit na yung hindi magaganda, para at least yung mga karanasan ninyo ay maging lesson sa iba nating mga katropa para at least maging mas maayos yung pag-aalaga ng ating mga baboy. So hanggang sa muli mga katropa, ito po si Kabady Moko, basta usapang negosyong baboyan, asenso sa negosyong baboyan, Kabady Moko yan. Hanggang sa muli, maraming salamat at paalam.